Bahagyang bukas pa rin ang kipot ng Hormuz habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap. Ngunit malayo pa sa pagresolba ang pinsalang diplomatiko. Tandaan ang Operation Project Freedom, isang US military operation para tiyakin ang ligtas na pagdaan sa kipot ng Hormuz na tumagal lang ng halos 24 na oras matapos ang matinding reaksyon mula sa Gulpo nang gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapaputok. Ayon sa Wall Street Journal, una raw hinarangan ng Saudi Arabia ang US sa paggamit ng mga base at himpapawid nila para sa operasyong panseguridad na nagpakita ng malaking hidwaan ng Washington at Riyadh noong digmaan. Dilema ng Gulpo. Gusto nila ng proteksyon mula US pero ayaw nilang maging larangan ng digmaan. Kasama natin ngayon si Ambassador Mark Sievers, dating US Ambassador sa Oman. Maraming salamat po sa pagdalo dito sa I-24 News English. Alam kong iisa lang ito sa mga ulat pero pag-usapan natin kung ano talaga ang nakikita natin sa aktwal na sitwasyon. May konkretong palatandaan ba na nagbago ang relasyon ng US at Saudi Arabia matapos ang digmaan o masyado pang maaga para sabihing nagbago na? Sasabihin ko masyado pang maaga para sabihin at ang ulat sa Wall Street Journal ay hindi naman nila unang ulat. Sa tingin ko, nabanggit nila ito ng mabilis ilang linggo nang nakalipas na ang Proyektong Freedom ay natigil matapos ang 24 na oras. Dahil tumanggi ang Saudi Arabia at ayon sa ulat pati ang Kuwait na bigyan ng access sa kanilang mga base ang Estados Unidos. Siyempre, wala pa sa mga bagay na yon na nakumpirma sa lokal. Pero mukhang ang kwento ngayon ay based sa maraming pinagkukunan mula sa iba't ibang bansa. Kaya malamang tama ito. Hindi magugustuhan ng Washington ang ganyang bagay kung mangyari iyon. Pero ang relasyon ng Saudi Arabia at Estados Unidos ay matagal na, komplikado at mahalaga. At hindi ko iniisip na matutukoy ito ng iisang isyong ito. Pero kapag natapos ng digmaan, sa tingin ko magkakaroon ng maraming pag-uusap at paggalaw para matukoy kung saan tatayo ang relasyon ng Estados Unidos sa iba't ibang bansa sa Gulpo kapag natapos na ito. Paano kaya maghahanap ang kaharian ng paraan para di masyadong umasa sa US military support at mas tumingin sa iba pang kaalyado tulad ng Pakistan na pumirma ng kasunduan sa pagtutulong ang depensa noong nakaraang taon? Kaya ngayon, ang Pakistan ay kaalyado na ng Saudi Arabia at mukhang meron deployment ng militar ng Pakistan sa Saudi. Hindi pa inaatake ng Iran ang Saudi Arabia sa loob ng ilang panahon. Noon pa noong mas maaga sa mga labanan. Pero simula nang ideklara ni Pangulong Trump ang tigil putukan, tinamaan ng mga Iranian ang Bahrain at Kuwait, pati na rin ang at maging ang UAE. Sa tingin ko, hindi pa nila natamaan ng Saudi Arabia mula noon. Malamang may mga usapang nagaganap sa likod ng eksena. Sigurado rin ako may koneksyon ang mga Qatari sa mga Iranian. At bawat isa sa mga bansa nito ay parang gumagalaw sa medyo magkakaibang paraan. Ambassador, based sa iyong karanasan sa mga Omani, paano binabalanse ng Oman ang relasyon nila sa Washington at Tehran, lalo na sa Strait of Hormuz? Kung higit ng Iran ang mga bayarin o safe transit daw sa safe, anong pressure ang naidudulot nito sa Oman? Kaya ang Strait of Hormuz ay nasa loob ng teritorial na tubig ng Oman o ng Iran at may dalawang ruta dito, ang timog at ang hilaga. Nakipag-ugnayan ng mga Iranians sa mga Omani tungkol sa kipot mula pa noong maagang bahagi ng digmaan, siguro noong Marso, sa tingin ko unang naiulat, na may mga nagpapatuloy na pag-uusap. Sa simula, sinabi ng mga Omani na sinusuportahan nila ang internasyonal na batas at tutol sila sa mga tangkang magpataw ng bayarin. Kalaunan, sinabi ng mga Iranian na ang Oman ay makikibahagi sa pamamahala ng trapiko sa kipot kasama ang Iran. Hindi ako sigurado kung tinanggap na yon ng Oman, pero sa tingin ko hindi rin sila ganon tumututol sa ideyang yon. Kaya kailangan nating hintayin kung paano mauwi ang lahat ng ito.
Siyempre, ang unang resulta ng MOU na pinirmahan ni Pangulong Trump kasama ang Iran ilang linggo nang nakalipas ay dapat sana ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa loob ng 60 araw. Ngunit hindi naging maayos ang lahat. At ang Iran, gaya ng alam mo, ay patuloy na inaatake ang mga barko. Gumanti na ang US. Tahimik na yon pero titingnan pa natin. May mga pag-atake rin sa Bahrain at Kuwait noong nakaraang linggo. Kaya Paano naman ang UAE? Anong hakbang ang maaring gawin ng UAE laban sa pagsisikap ng Iran na magpataw ng bayad sa paggaan sa kipot, lalo na't malapit din ng UAE sa pasukan o labasan ng kipot? tama, malaki rin ang interes ng UAE sa kipot na ito. Sa tingin ko, ang UAE ang may pinakamalakas na posisyon sa mga estado sa Gulpo laban sa Iran. Ipinakita ng asal ng Iran na hindi ito mapagkakatiwalaan at isa itong banta. Sa tingin ko, lahat sila bago nagsimula ang digmaan ay humiling sa Estados Unidos na huwag makipagdigma kahit sa publiko man lang. Pero iba't ibang mga bansa ang nagkaroon ng iba't ibang posisyon habang tumatagal ito. Ambassador Mark Sievers, ikinagagalak ka naming makasama sa I-24 News English. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw. Maraming salamat, ikinagagalak ko. Balik tayo sa studio kasama si Owen Altman. Owen, kapag pinag-uusapan natin ang Strait of Hormuz, kahit na may mga nagpapatuloy na pag-uusap sa Doha tungkol sa mga technical na aspeto para matiyak na mananatiling bukas ang Strait of Hormuz, nakikita ba natin na lubos na naipapatupad ito sa kasalukuyan? Tingnan mo, gaya ng sabi mo ni Cole, ito ang ika-6 sa 14-point plan na kailangang buksan at panatiling bukas ng mga Iranian nang walang toll sa 60 araw. At saka, mahalagang probisyon yan. Kung titignan mo mabuti ang teksto, mahalagang parirala yan. Bakit? Dahil binabanggit sa teksto ang isang panahon ng negosasyon na 60 araw para makarating sa isang pinal na kasunduan. Ayon sa Wall Street Journal, sinabi ni Donald Trump na hindi niya ituturing na takdang deadline ang 60 araw at hindi siya nababahala kung lumagpas dito ang pag-uusap. Pero hiwalay dun sa sinasabi na pwedeng tumagal ng 60 araw ang pag-uusap, ang pagdaan sa Hormuz ng walang bayad, ay particular na limitado lang sa 60 araw. Kaya pagdating ng Agosto 11, wala pang kasunduan. Ayon sa dokumentong ito, pwedeng magpataw ng toll ang mga Iranian sa dumaraan sa Hormuz. Tingnan natin ang opinyon ni Donald Trump tungkol dito. Kapag tinatalakay ang pagbabago sa relasyon ng Gulf at Estados Unidos, ito na ba ang bagong realidad sa hinaharap? Maaring gusto nila ang ilan sa mga depensang Amerikano bilang panangga laban sa Iran. Pero kapag may crisis na sumiklab, hindi naman sila handang makipaglaban talaga sa larangan ng digmaan o kahit payagan ng US na gamitan ng ilan sa mga base na ito. Kung tutusin, Nicole, hindi nakagugulat na ayaw ng karamihan sa mga bansang ito na masangkot sa digmaan at nadadalawang isip din na hayaan ng Estados Unidos makialam. Ito ang mga bansang dekada ng umiiwas sa sigalot, pinapaunlad ang ekonomiya, binabalanse ang kapangyarihan at may malapit na ugnayan sa Estados Unidos. Kung saan napanatili nila ang kanilang impluensya, kadalasan sa pamamagitan ng pera at geograpya. Ngunit nagawa rin nilang magkaroon ng ugnayan sa iba pang bahagi ng mundo, kabilang na siyempre ang mga Chino. Noong simula ng digmaan, sinabi natin ang mga gulpo na estado ang barometro kung sinong panalo o talo at kung saan napunta ang balanse ng kapangyarihan. Lumipat ito pabor sa US o Iran noong simula ng digmaan dahil sa agresibo at epektibong operasyon militar ng US at Israel. Nakita natin na sumunod ang mga bansang ito sa Estados Unidos kahit magkaibang opinyon nila sa digmaan bago ito nagsimula. Iyan ang natutunan natin mula sa ulat ng Wall Street Journal. Hindi natuwa ang mga Saudi sa digmaan nung una, pero nagbago sila ng magtagumpay. Habang umaangat ang Iran sa estratehiya, mas lumalapit na ngayon ang Saudi sa Iran at posibleng magdulot ito ng reaksyon mula sa Estados Unidos na, ayon sa Wall Street Journal, ay hindi masyadong iniinda ng mga Saudi. At tinuturing nila itong palatandaan kung saan nakapwesto ang balanse ng kapangyarihan kahit ayon sa pananaw nila dyan sa Riyadh. Salamat sa paglilinaw, Owen Altman.